Konsumo sa ating mga alaga, mga kaprobinsya oh. Pero wala na pong available na tahop doon sa bais. Wala kaming tahop ng mais ngayon. Ito lang, may ano lang, may kupramil. Agbusot ani daw na ako lagi. Dala itong sako niya wala. Ito yung busot sako ani, kupramil. Agak ito kabantay rin ba? Ito ah. Usik-usik ito dito. Si Paula. Paula. Hindi pa naibinta si Paula, mga kaprobinsya. Kos gano'n ni Doc? Ha? Kusog kayo ng mga kupramil oh. Yung sugat niya mga kaprobinsya oh, wala na. Basta magamot lang agad. Pero pag pinabayaan namin yan, delikado yun kasi may uod na. Paula mga kaprobinsya, kung kainin naman ito na maraming kupramil, napakabilis ito tumaba. Kaya na tulog ka sa ako, Dok? Ah. No more. Pakidugang siya. Apa? Kenapa? Wala na. Good girl. Ay, isog-isog ka. Kami kusungay ra ba? Ito yung turuan naman siguro sa pag-araro mga kaprobinsya. Kulang pa siguro yung kanya, kupramil. Kulang pa? Kulang pa, Paula? Wah, para ba kaya ka? Naman. Paula. Nagbago yung isip namin mga kaprobinsya. Noon na po sinabi po natin na si Jin yung matira dito. Pero nagbago yung isip natin. Si Jin yung ibinta natin, tapos si Paula yung itira natin dito. Si Paula yung turuan natin sa pag-araro. May mamaalam po dito sa ating mga alaga kasi ito po napakadali lang natin ito ibinta. Pang-alagain kasi marunong po ito mag-araro. Sabi po sa ating mga kasama dito, kung andito lang si Jin mga kaprobinsya, para hindi namin maturuan ng gusto yung iba nating kalabaw sa pag-araro. Pero kung wala na si Jin, so mapilitan kami na turuan yung kalabaw natin dyan. Kulang po tayo sa pagkain ngayon kasi si Jin po, malakas po yan kumain ng kumpay kasi malaki na siya. Tapos malaki din yung kain niya sa kupramil. Kung sakaling maibinta natin siya mga kaprobinsya, bibili tayo ng maliit. So mag-iwan lang kami dito ng 3 kalabaw. Tapos kung may time kami, magpagawa tayo ng rayos. Alam na po namin kung paano gawin yung rayos. So walang problema kung maghakot kami ng maraming kumpay. Pwede naman si Pisoy maghila ng rayos. So yan po ang gagawin namin. Ibinta natin si Jin, bawasan natin yung ating mga kalabaw dito. Tapos bibili tayo ng maliit pag magkahanap tayo ng magandang klase. Sayangan po kami ni Paula mga kaprobinsya pag si Paula yung ibinta natin. Kasi lumaki pa yan, tapos pag siya yung makaanak dito, magandang klase po siya, napakaganda po niya. Bira lang tayo makakita ng kalabaw na ganyan kaganda. Tapos kung tumagal pa siya dito mga kaprobinsya, pag makaedad siya, lumaki pa yan ng gusto. Sa ngayon po, mas matangkad pa siya ni Palo, yung ating kalabaw na lalaki. Yan po ang ating nagsulbahan sa kanya. So try lang natin.
naibinta si Jean, tapos si Paula yung matira dito. Para mapilitan kami na turuan siya sa pag-araro. Pati si Bugoy, mapilitan din kami na turuan siya sa pag-araro. Ito naman sa amin, wala naman kami malaking area na pwedeng araruhin. Kasi yung mga tanim natin dito, mga napier naman. Maliit lang yung area natin na pwedeng maararo. Pero ang maganda po, pag yung kalabaw marunong mag-araro, medyo mataas yung presyo kung sakaling naibinta natin. Yan po ang napagdesisyonan natin. Mamaalam po yung isa nating kalabaw dito. Mag-request tayo ng komprador, hindi lang natin dalhin sa stockyard. Pero kung sakaling hindi kami magkasundo sa komprador, yun na po ang time na dalhin na natin sa stockyard si Jill. Si Rambo, hindi pa masyadong hinog. Hinugin pa natin to. At yung isa natin kuan, baka nakalabas, si Bitas Puti, kasi nakawala po siya. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, parang indo rin yung ating baka na si Bitas Puti. Siguro yung nanay niya may halong indo, si Quinay. Yung tainga, dagko po kayo. Oops, yun, matanin mo Bitas Puti. At panungay ha, 8 buwan pa to mga kaprobinsya. Si Jen po yung naisipan namin na ibinta, kasi yung mga baka natin mga kaprobinsya alanganin pa. Ito, kung ibinta natin to, maibinta naman natin to. Maraming mag-interesado sa ating baka kung sakalang ibinta natin to, kasi magandang klase po. Yan. Pero ifatining po natin sila, yung mga lalaking baka natin. Pati yung isa na si Bitas Junior, ifatining po natin kasi may pinaglaanan tayo sa kanila. Tapos si Jean po, malaki yung kain niya. Pati Cupramel, kailangan po siya nabigyan ng marami para hindi mamayat. So kung mawala na si Jean dito, yung budget niya, yung pagkain na para sa kanya, pwede natin ipakain doon kay Paula. So ang mangyari po, kung sakaling maibinta natin si Jean mga kaprobinsya, 3 na lang yung mga kalabaw natin dito. Si Rambo, si Tisoy at si Paula. Tapos bibili lang tayo ng maliit pa. Buy and sell lang. Bibili tayo ng maliit, tapos pag malaki na, ibinta na natin. Yan lang po ang gagawin natin. Tungkol sa ating mga baka, minsan po may nagtaka sa atin kung bakit daw na tayo magbinta tapos bumili naman. Kung sakaling magbinta tayo, yung mga malalaki po yung ibininta natin. Tapos pag bumili tayo, yung maliit naman yung bilhin natin. Para matawag din natin yan na buy and sell. Bibili tayo ng maliit, tapos magbinta tayo ng malaki. Ito yung sukat niya mga kaprobinsya, kasi masikip na yung tali niya, yung kanyang busal. Pero magaling na. Napakabilis lang lumaki sa kanyang katawan. Yung busal niya, mga 2 buwan siguro mula ngayon, kailangan na po namin yung i-adjust. Yan po ang isa sa mga advantage basta magandang klase na lalaki na baka. Swerte po si Paula mga kaprobinsya. Siya yung matira dito. Siya yung gawin natin dito ng taga-hakot sa ating mga kumpay. Tapos siya yung turuan natin sa pag-araro, pati si Rambo. Diyan pa si Tisoy. Kaya swerte si Paula. Si Paula po, pagpalakihin pa natin ito, pagpatagalin pa natin, lumaki pa yan ng gusto. Tumangkad pa yan, tumubo pa yan, kasi batang bata pa yan. Tapos kung siya yung magkaroon na dito ng anak, napakaganda po niya. Gwapang gwapa. Kung pumunta dito yung kumprador sa sunod na araw, hindi na natin dalhin sa stockyard si Jim. Kung magkasundo kami, pakiinin pa natin yung mga alaga natin dito. Marami po din pabo mga kaprobinsya, at saka mga manok. Yung iba sa ating mga manok ito pwede nang katayin. Sa mga nakaraan, pag hindi kami makabili ng isda, yung manok yung kinatay natin. Ganit tayo, latan ba, tapos manghang. Kung pwede nang katayin yung mga pabo natin dito, katayin po natin para hindi tayo mamulubi sa pagkain. Ayan o. Hindi pa namin nahiwala yung pabo mga kaprobinsya at saka manok.
Napapansin po namin sa mga alaga natin ngayon dito, yung mga pabo, na mula nang tinipid natin sila sa pagkain, tumina sila sa pag-itlog. Kasi napakamahal po ng feeds ngayon mga kaprobinsya. Grabe, sobrang mahal. Kung pakainin natin sila sa mga mamahaling feeds, napakadali lang mga itlog. Ang problema lang, mahal yung feeds. At yung tahop mga kaprobinsya, napakamahal din. Kasi yung pagkain sa ating mga manok dito, pabo, tahop, yung pinapakain natin, tapos sinaluan natin ng kunting feeds. Pati yung mga inahing baboy natin doon, tahop ng mais yung binigay natin. Kunting feeds, binawasan natin ng feeds para makatipid tayo ng kunti sa ating mga baboy. Yung mga bingala natin dito mga kaprobinsya, hindi po sila dumami. Maganda sana kung katulad sila sa mga manok na doon umitlog sa mga paitlogan na nilagay natin. Napakabilis lang sana nilang dumami. Ang problema lang, kahit saan-saan lang sila mag-itlog. Tapos kung mapisa yung itlog nila at saka hindi namin mapansin, ang mangyayari po sa kailang mga sisiw, namatay lang. Kasi iwanan lang nila. Hindi sila katulad ng manok na napaka-protective sa kanilang mga sisiw. Dati po, yung ganito karami mga kaprobinsya, puro manok po yung alaga natin, walang pabo. Ngayon, halo-halo po, pabo at saka bingala. Naalala ko po yung mga alaga nating manok doon sa yung dati. Napakarami po tayong manok doon. Basta, pakainin lang natin ng mga mamahaling feeds. Tapos, hiwalay agad yung mga sisi nila, kailawan. Walang problema. Napakadali lang dumami pag yun po ang gawin natin. Ang sistema lang magastos. May mga sisi pa tayo dyan sa kulungan, oh. Yung mga kulungan natin dyan mga kaprobinsya na sira na. Kasi hindi na po natin nilagay sa kulungan yung ibang mga sisi. Kailangan tayo mga alaga natin, oh. Yung iba nating mga pato andito lang, oh. Naligo sa sapa. Pero pag maayos namin yung bako nila dyan, hindi na sila makapunta sa sapa. Yan. Maganda sana mga kaprobinsya pag wala lang silang bakod pa, para palagi sila makaligo sa sapa. May pinagawa naman tayo doon na pool para sa kanila. Pero mas maganda sana yung sapa kasi flowing tubig. Ayan. May mga gansa pa tayo doon. Sana mapisa yung itlog sa ating gansa. May baboy po tayo na malapit na mga anak. Mga 2 linggo na lang yung hihintay namin. Napakadali lang yung dumating, yung 2 linggo or 14 days. May mga manok pa tayo dito.
Ipahuli natin yung manok na yan mga kaprobinsya para makapay natin yan. Sana mahuli lang yan. Yung mga dumalaga namin, oh. Malaki na yung mga tiyan nila. Yan, oh. Ako na. Yan. Tapos yung baboy natin na pinakaunang mga anak, ito po. Yan kayo yung big niya. Yung anak niya, nasa 12 heads po yung kanyang anak. Sana ngayon, hindi bumaba sa 10 yung kanyang anak. Kahit 10 lang, ilusin tayo. Ito po yung nanay sa mga biik na binigay nila ni Kapitana. Yung binili ni Sir Paul. At nung nagkita kami ni Jason, napakaganda daw sa kanyang baboy. Sulit na sulit daw yung katawan. Ibang-iba lang daw sa mga biik na hindi hybrid. Kasi hybrid po yan mga kaprobinsya, yung baboy na yan. Yung tatay niya, German Petrel. Dalawa sana sila na ginawa natin inahan dito, pero hindi po nabuntis yung kapatid niya, kaya ibininta natin. Marami po tayo nakausap sa mga nakarang araw na mga nag-alaga din ng baboy. Yung hinala din nila, tumaas din yung presyo ngayong December. Lalo na pag umalik na sa normal yung sitwasyon namin dito. Pag wala nang ESF ba, hindi lang tayo mawala ng pag-asa. Ang masabi ko po, parang swerte pa rin tayo. Kasi nung nagkaroon ng lockdown sa Occidental at sa Camarines Oriental, wala tayong baboy na patining. Saan lang, mga inahin pa o mga buntis pa. Yung mga baboy natin dito mga kaprobinsya, 5 po yung kumpirmado natin na buntis. At saka isa yung 21 days pa mula sa pagkasta. Umaasa po tayo na tumaas pa yung presyo ng baboy sa sunod ng mga buwan. Yung isa nating baka dito mga kaprobinsya, oh. Siya lang yung mag-isa sa labas. I-fatinin din natin to. Napurga na po namin yan. At sana tumaba na yan. Di pa ni mo ka dong, kupramel dong. Chok. Dili pa ni mo ka kupramel mga ha. Di pa ni mo ka kupramel. Ay. Lahi to ni Limer mga kaprobinsya. Yan. Punta ka doon para mabusog ka. Ito ano. Pag walang iba yung kuan baka, pag wala silang kasama, tamad din sila kumain ng napier. Tamad sila pumunta sa malayo. Pero nung andun pa sa labas sa malagi yung dalawa nating babaeng baka na maliit, minsan umawat pa sila dun sa likuran para doon kumakain ng napier. Sa sunod na linggo mga kaprobinsya or sa sunod na araw, dito na po kami mag-harvest aming napier. Kasi doon ubos na. Alanganin pa sana yung ganyan kalaki, pero wala po kaming ibang makuha. So no choice po kami. Pero palagi po may ulan dito sa amin, mabilis lang tumubo yung mga napier namin dito. Naubos na din yung stock namin na kuan. Ito yung dahon ng tubo. Tapos pag season na po sa pag-harvest ng tubo mga kaprobinsya, kailangan pong piliin namin yung mga dahon ng tubo na kunin namin. May napanood po tayo sa social media na bawal daw kunin yung mga tubo na tinamaan ng RSSI, makasira daw sa hayop. So hindi kami makapagusto sa pagkuha ng dahon ng tubo, kasi dito sa amin yung ibang tubuhan tinamaan ng RSSI. Yan oh. Ubos na dito. Na-harvest na nila. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tayo nagbawas ng mga alaga, yung kakulangan sa pagkain. Kung hindi pa natin na-dispatcha sila si Paloma at si Bay Ansel, mas lalo pang kukulangin yung ating mga kumpay dito. Tingnan niyo po. Tapos pag maubos yung andon, dyan kami magkuha. Sana makahabol pa yan. Hindi pa masyadong malaki mga kaprobinsya. Mas maganda talaga pag bago natin sila harvestin, umabot ng mga lagpas 2 buwan para nasa insaktong laki na.
Pero no choice po, kulang tayo sa kumpay. So na buwan, Agosto, September, so mga 2 buwan po yung pagtitiis namin dito. 2 months from now magsimula na po ng pag-harvest ng tubo dito sa amin. Doon sa baryo, kahit malayo, okay lang, ikarga lang natin sa TL, tapos ikarga sa karusa. Pero kailangan pong piliin namin yung mga tubo na kunin, yung mga tubo lang na hindi tinamaan ng sakit. Sana lang mag-success tayo sa ating pag-breeding ng mga waka dito, ng mga gadang klase. Kung sakaling mabuntis na yung dalawa nating lumalaga na Indo-Brazil, pwede natin dispatch sa yung mga baka natin dyan na kulay pula. Pwede natin yung palagaan or ibinta. Si Basya pinalagaan natin, may nagka-interesado sa kanya, kaya wala na dito. Pero sa sunod na araw pwede natin puntahan, mabisita, kasi malapit lang dito sa amin yung nag-alaga. Si Marimar po, lagpas 21 days na siguro mula sa pagkasta. Tingnan natin sa kanyang record mamaya. Kasi yung pula, yung si Marites, lagpas na sa 1 buwan mula sa pagkasta ng Limer. Si Queen ay, kasi hindi po siya nabuntis, mga 2 linggo pa lang mula sa pagkasta. Ito po, siya yung pinakaunang mga anak, pero maliit lang yung siya niya, baka maliit lang din yung kanyang anak. Tingnan lang natin. Pag may time tayo mga kaprobinsya, bisitahin natin yung baka natin na inilagaan ni pare, yung anak sa ating baka. Lahi din yun ng bitas. Ang inaabangan ng marami mga kaprobinsya, pag mga anak yung mga baka natin dito na mga Indo-Brazil. Lalo yun na yung dalawa dito. Pati ito. Pero buntis na to. Ito po yung sinasabi natin na galing sa Amlan, na nabili natin sa halaga na 85,000. Suga dito niya, oh. Si Rambo mga kaprobinsya, oh. Busog kayo. Binigyan ko siya ng kupramel, tapos pinasok siya dito sa gilid. Binigyan din siya ng kumpay. Napakalapit lang naman yung kumpay, oh. Nandito lang. Yung indugamay, oh. Very good. Hindi pa siya natapos sa pagkain. Yan po ang resulta basta mapurga natin. Basta tumalabli yung purga natin ba. May epekto talaga yung pagpurga natin sa ating baka. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Seaweeds, isda, kalabasa, ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Nagaya nang kayo, umus lang ito aglaing putahin na po. Lain na putahe kay Gabi. Gabi kay. Usay kataan mo de? wala. Gidok mo. Dok mo, ni mo tao. Di ba sabay katawan? Wala pa rin tumumaan. Tino. Ano? Laga. Ay, kat mo na sili ko. Nalaboy naman ito sili. Naaja dagit na ipon. Ay, kapila na sila. Apa ka man do? Yes, sa do. Ay, mana ka ko?
satu dek. Duduk. Dek. Kawan dulu. Ya, ada pada kodok. Wala ka mo cap dek. Ano man to? Wala bagmusti ba? Dan bagmusti. Yata ka, diba? Kung lang wala yata. Yung mga sa, tatagin ka mati ha? Ginawa ko yung sa kong kasama. Ulian na rin mo. Para, sabi ko lang. Nangamamot ko. Maya mo ulit ka kilo dek. Yaw. Bos kita. Dahagi yata. Yung ginawa mo nga nagkwan. Ingon din. Sinilas ba? Yan, kita lagi yata. Na, kami na mo mabawi dari tunggu to salah. Kabawi dari ato. Talaga. Jadi natin maujibat ng gabi ito. Hindi naman. Sinidora. Kung bakal to. Ya. Okay na. Kao na. Dapat bisa bakal itu lah. Lebih gimana? Ini banget. Menginipis ya. Ah, rana itu. Juga itu dingin kayak. Bili ko na lang. Banget. Benar. Wala emang dalong ini. Nasa sama. Lakwaan na nga do. Di na ka maglakwaan na. Paling cepat.